ngayon ay yung pagiging Panginoon ni Jesus sa ating buhay. No? Yung pagiging Panginoon at Hari ng ating buhay. Pag sinabi mong Panginoon, ano ibig sabihin ng Panginoon? Meron ba kayong idea kung ano ibig sabihin ng Panginoon? Sinasamba. Ano pa? Dinadasalan. Dinadalanginan. Ano pa? Saan ka lang malapit pag nagproblema ka? Kakatiwala. Sa kanya ka lang malapit pag nagproblema. Yung mapagsasandigan. No? Malalapitan. Pag sinabi mong Panginoon, ito yung pwedeng master, boss. Siyempre siya yung nasusunod sa Panginoon. Siya yung ating gabay sa ating buhay. At siyempre, siya yung may-ari ng ating buhay. No? Sabi dito, no? Kung ipapahayag na yung labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang manampalataya sa Kanya, ikaw ay mabubuhay at maniligtas. Yan ang sinasabi sa Roma 10:9. Hindi ang bawat nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kanya nila. Kasi hindi lahat ng lumalapit sa Diyos, tumatawag ng Panginoon, ay pupunta sa langit. Kasi yung iba, ibang Diyos ang tinatawagan nila, di ba? Meron tayong tinatawag na drug lords, ano pa, gambling lord, yung mga Diyos na hindi naman totoo. Sabi nga dito, no, sino man hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. May kasabihan tayo, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilo. Hindi ka pwedeng mag-serve o maglingkod sa dalawang Panginoon. Halimbawa, yung iba, ang ginodiyos nila ay pera. Sila ay papatay. Sila ay mandadaya. Magnanakaw dahil sa pera. Kasi ito yung kanilang ginodiyos. Ang sabi nila, hindi lang yung rebulto ang Diyos-Diyosan. Yung mga nauuna sa ating buhay, kisa sa Panginoon, yun ay pwedeng maging Diyos-Diyosan. Pag sinabi mong Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Kasi sabi ng Biblia, ang Diyos natin ay Espiritu. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay Espiritu? Ang tanong, nakikita ba ang Espiritu? Hindi nakikita, di ba? Pero pwede natin siyang maranasan. Maramdaman. Kasi siya ay Espiritu. At ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu. Kaya sinasamba natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Naniniwala ba kayo na andito ang Diyos? Sabi ng Biblia, 2 o 3 ang nagkatipon-tipon, nasa ng Diyos? Nasa tabi natin. Amen? Basta kung nasaan yung nagkakatipon-tipon para sa Panginoon, ang Diyos ay nagdoon. Si Jesus ba nasa sabungan? Wala. Nasa diskuhan ba siya? Nasa kasiyahan? No? So, kung saan nagkakatipon-tipon ang mga anak ng Diyos, nandoon ang Panginoon. Noong unang panahon, ang mga alipin ay binibili. Halimbawa, merong alipin na tao o katulong, i-display yan sa palengke. At mamimili ka kung sinong tao ang gusto mong bilhin. At gagawin mong alipin. Ganun nung unang panahon eh. Inaalipin yung mga tao. Siyempre, pag nabili ka ng isang mayaman, uuwi ka sa kanila. And then, ikaw ay gagawing katulong. Kahit ano yung utos sa iyo, susundin mo kasi alipin ka eh. Nabili ka na. No? Tayo, nung tinanggap natin si Jesus, ginawa natin Panginoon si Jesus,
Hindi na tayo ang nagmay-ari ng ating buhay. Amen. Amen. Sino nang may-ari sa atin? Panginoon. Ang Panginoon na. Sino rin nasusunod sa atin ngayon? Kasi tayo po ay alipin o lingkod ng Panginoon. Ako, lingkod ako ng Panginoon. Kung ano yung inuutos sa akin ng Panginoon, yung sinasabi sa Biblia, yun ang aking susundin. Kasi ako ay alipin, lingkod ng Panginoon. Bilang Panginoon, sinasabi dito, dapat po at hanapin ninyo muna ang kalooban ng Diyos, ang kanyang kaharian, at ang lahat ng bagay ay ibibigay sa inyo. Ibig sabihin, pagka si Jesus na ang nag-ahari sa buhay mo, unang-una dapat siya na ang nasusunod. Hindi na yung kagustuhan mo ang nasusunod. Amen. Kasi ikaw ay lingkod na ng Diyos. Pangalawa, sundin ang mga salita ng ating Panginoon. Siyempre, pagka ikaw ay alipin na ng Diyos, anak na ng Diyos, sinusunod mo ang kanyang utos. Kilala niyo ba si Joshua? Si Josue? Siya yung pumalit kay Moises. Nung namatay si Moises, siya ay pinalitan ni Josue. At ang sabi niya, Panginoon, anong gagawin ko? Paano ko pamamahalaan itong mga taong ito? Kasi marami yun, mga milyon yung kanyang pinaghaharian. Kaya ang sabi niya, para maging matagumpay, huwag mong kaligtaan basahin ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo lahat ng nasasabi sa doon at magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Anong gagawin ni Josue para matagumpay siya? Kailangan niyang basahin, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Alam niyo ba ibig sabihin ng pagbulay-bulayan? Di ba pag kumakain kayo ng pagkain, di ba ninanamnam nyo? Nginunguyan. Hindi yung sundalo pagka subo agad, wala na. Di ba yung mga sundalo, mabilis kumain yan? Kaya, sarap lang yung pagkain pagka nasa bibig mo lang. Kapag nasa tiyan mo na yan, wala na. Kaya kailangan, ninanamnam natin. Nginunguya. Amen? Ganon din yung salita ng Diyos, kaya binabasa natin yan. Binibigyan ko kayo ng mga babasahin para ma-remind tayo kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon para sa atin. Para maginhawa at matagumpay ang ating buhay. Amen. Sabi nga dito, dapat maging tagapagtupad kayo ng salita ng Diyos. Huwag takapakinig lamang. Ibig sabihin, pasok dito, lalabas sa kabila. Hindi ganon. Kailangan pag nakinig natin yung salita ng Diyos, nilalagay natin sa ating isip at sa ating puso. Amen? Para magawa natin ang sinasabi doon. Kaya ang bawat nakikinig ng aking mga salita at gumaganap nito ay matutulad sa isang taong matalino. Amen? Magiging matalino ka kapag ang salita ng Diyos ay ina-apply mo sa iyong buhay. Hindi yung pag nakasalamin ka, nakita mo yung sarili mo. Pag tumalikod ka, nakalimutan mo na yung tsura mo. May mga ganun, di ba? Nakalamin lang. Ganito pala yung pagkakamali ko. Na-realize na mali siya. Kaso lang, yung pagkakamali niya, hindi niya itinutuwid. Parang nalalamin lang. Kaya kung gusto natin maging matalino, sa buhay natin, isagawa natin yung salita ng Panginoon. Bilang Panginoon, kailangan natin magpasakop sa ating Panginoon. Amen. Hindi lang sa ating Panginoon, kundi na sa mga nanunungkulan sa atin. Sino ba yung mga pinagsasakupan natin sa ating bayan?
Sino ba yung mga sinusunod natin? Siyempre, unang-una yung magulang natin. Di ba? Pangalawa, yun, mga lolo't lola, mga kamag-anak na matatanda. Yung teacher natin, Opo. yun, sinusunod niya, di ba? Yung ating kapitan, Sinusunod po. di ba? Yung mga kagawan, inilagay ng Panginoon yan para sila ang mamuno para sa atin. Hindi lang yun para maging mapayapa ang ating mamamayan. Kahit yung mga pulis, di ba? Yung mga traffic enforcer, kung hindi natin susundin yung mga yan, ano mangyayari? Magulo, di ba? Matraffic na nga dito sa lugar natin dito eh. Pag hindi pa natin sunod yan, lalo matraffic. Mas magulo, di ba? Maging teacher natin, kailangan sinusunod natin. Kasi sila yung tinalaga ng Panginoon para magturo sa atin. Amen? Amen. So, ganun yun. So, hindi lang ang Panginoon. Unang-una ang Panginoon, pangalawa yung mga namamahala sa atin. Para maging mapayapa, maunlad ang ating bansa, ang ating mamamayan. Amen? Amen. So, dito sa tinalakay natin, yung pagiging Panginoon ni Jesus sa ating buhay. Unang-una, kailangan natin sundin ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Pangalawa, sundin natin yung mga namamahala, nanunungkulan sa ating mamamayan. So, may natutunan ba tayo? Opo. Amen? Amen. So, ang unang-unang natin susundin yung salita ng Diyos. Kasi yan ang, ano natin pinaka gabay para maging mapayapa, maunlad. Kasi karamihan ng mga batas din natin ngayon dito sa Pilipinas ay nagagaling din sa Biblia. Di ba? Mahalin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Amen.